Ang gagawin mo, magnanakaw ka sa bakery, mga ganon. Nagawa ko talaga yun, makuha ng cellphone. Naging snatcher ka dati. Oo, nalalapok ako, kinukuha ko yung alahas, ganon. Grabe naman si Boss Toyo. Snatcher na, nagnanakaw na, at ito pa, self-confessed na addict. May pag-asa ba ba ang mga taong ganon? Let us talk about it. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, nako, talagang may encourage kayo, may inspire kayo sa buhay ng isang Boss Toyo. Alam niyo naman si Boss Toyo po, siya po yung nagpasikat ng Pinoy Pawn Stars, di ba, na marami pong nagpe-prenda o nagbebenta ng kanilang mga gamit at binibili po niya. Gusto daw niya magtayo ng parang Colosseum. Ay, hindi pala Colosseum, museum. So, ito nga sa pagkakataon na ito, yun nga ang pag-usapan po natin. Si Boss Toyo, na tinawag na Boss Toyo, kasi siya na nagsabi na parang malikot daw yung utak niya. At saka, siya po ay self-confessed na addict. At kung kayo may kakilala kayong addict, alam mo, feeling natin minsan. Feeling ang addict po ay salot sa lipunan. Pabigat at ika nga ay sakit lang ng ulo sa pamilya. But in reality, ang problema po ay hindi yung addict. Bakit ko nasabi yan? Pakinggan muna natin kung ano masabi ni Boss Toyo. Ilang beses din ako na-rehab. Kailan ka na-rehab? Year 1999, 2000 hanggang 2001. Hindi, bata mo pa nung na-rehab ka? Yes, mga 19 years old ako. Sunod-sunod yun eh. Sino nagpa-rehab sa'yo? Si daddy ko tsaka si mami ko. Ayan po yun po. Si Boss Toyo ay isang naging addict. Ito lang just to give you a perspective. Kami po ay may kakilala rin mga kamag-anak at kaibigan po namin na malalapit sa addict. And in one close sessions na isang parang counseling session ng isang pamilya, and I was present there. Sinabi ng counselor, alam nyo ba, ang problema daw hindi yung addict. Ang problema daw kung sino daw ang sumusuporta sa addict. Sabi ko pa yung sumusuporta ba? Ang tawag nila is enabler. Oo. Meron pa talagang voluntary nagsusupport? Wala. Pero syempre, ang mga addict, pag may nginig yan, either magbabasag, magagalit, magtatakot-takutan, or magnanakaw yan. Kaya para matapos yung ganitong stress sa bahay, mayroong isa sa pamilya ang mag-aabot ng pera sa kanya. Itong sasabihin, sige na, lumayas ka na, sana mamatay ka na. Sana yan ang huling hit-hit mo at tamaan ka at mamatay ka na. Meron bang ganun sa pamilya nyo na ika nga, hindi sila willing pero sa sobrang inis at galit, binibigyan na lang para matapos na lang yung problema. So yun ang na-realize ko na ang problema pala hindi yung addict kung sino nagbibigay. Buti na lang kay Boss Toyo, ang pamilya niya at nanay niya, pinadala niya siya sa rehab. At doon po unting-unti nagbago ang pananaw ng isang Boss Toyo. Na-realize niya kung gaano pala kahirap na pumunta sa rehab. Pero ito yung strange part. Paano ba talaga yumaman si Boss Toyo? O ito yung strange part. O from an addict ngayon ay mag-unlad na ang buhay. Ako mapapayo ko niyang, tumigil ka muna ng 3 oras, i-post mo muna yung buhay mo. Ako kasi pinost ko, parang nagkaroon lang ako ng post sa buhay ko that time. Ano na nga bang ginagawa ko sa buhay ko? Magkakaroon ka ng realization? Yes. Habang nagbibisyo ko noon, ang gusto ko noon maging mayaman. Paano mo yun magagawa kung nagbibisyo ka? Di ba? Anong ginawa pala niyang diskarte? So, in other words, humimpil siya, tumigil siya, nag-isip siya. Ano bang ginagawa niya sa buhay niya? Alam mo, sa totoo lang ang makakatulong lang sa addict, mismo yung addict. Walang makakatulong sa iyo kung ikaw mismo ayaw mo tulungan ng sarili mo. Alam kong hindi mo kaya, dahil alam ko si Lord lang talaga makapagbago ng buhay po natin. Pero kailangan meron ka pa rin kusang palo na sabihin mo, kailangan ko ng tulong. Diba? Si Boss Toyo nagkaroon ng realization, nga naman, paano ko iyaman? Paano magbabago ang buhay ko? Kung parang addict naman ang ginagawa ko, hindi naman ako talagang uunlad. So, nung nagkaroon ng realization si Boss Toyo, ano naman ang ginawa niyang next? Ito na. 2013 ata ako talagang nagkaroon ng tamang pag-iisip, tamang wisyo na baguhin yung buhay. Nagsimula ako sa online selling. From Cavite City, binabiyahe ko pa yun ng Manila. Tutubo lang ako ng 400, mga 2,000 ko binibenta, 200 pa masay, 200 yung tubo. So, yun lang yung pinagkakasya namin dati. So, sinagad ko na yung pagiging masipag. May nakapag-feature sa akin, nakagrupo ko din sa G-Shock dati, na pinost niya. Na nag-grab ko yung picture na natutulog ako dun sa, habang nag-aantay ng train ng MRT dun sa Santolan. Nakasandal talaga ako dun sa poste. May picture yun eh. Kasi talagang gusto ko nung pag-uwi ko ng bahay, may pera eh. So, may anak ka na ba nun? Yes, may anak na ako nun. Isa din yun siya talaga nagbago sa akin. Sa anak ko na yun, nung dumating yun sila, doon na sabi ko, hindi na para maranasan nila yung naranasan ko. Yun ang pinagkakaingatan ko. Kasi ayoko masira sa kanila. Ngayon kasi,
tinitingnan nila ako eh. Tatanong ko yung isang anak ko, anong gusto mo? Gusto mo maging si daddy, ganon. Grabe naman, no? Yung pala yung past ni Boss Toyo. Malalim na yung pinagdaanan. Alam mo yung picture talaga yung nasa poste siya ng LRT, classic talaga yan. I'm sure, kayo nakaka-relate kay Boss Toyo na may pinagdadaanan. Ngayon, siguro nagbebenta ka, kaunti lang kinikita mo, 400 lang kinikita niya, pinapatos pa niya, di ba? Ngayon, maaari kinikita mo kakaunti, sweldo mo kakaunti. Pag bumibenta ka, minsan wala. Pag nagla-live selling ka, minsan isa lang o dalawa lang nanonood. Alam mo, ramdam na ramdam kita. Alam ko napakahirap. Pero. Naging Boss Toyo ba si Boss Toyo kung siya pa ay umayaw at bumigay? Hindi. Kaya nga, ano ba yung secret ingredient ni Boss Toyo kung bakit siya naging successful ngayon? Let's watch this. Alam mo, isa lang yan eh. Yung environment na nakasama ko, puro tama na eh. Sino na yung mga sinamahan mo na nung time na yun? Mga businessman na hindi nila ako minamaliit. Kahit mga bilyonary na sila. Ang dami kong mga utang na loob sa mga businessman yan. Kasi noong time na wala akong punan, sila yung unang mga nagbigay sa akin ng malalaking punan. Ito. Kasi nakita na sipag talaga ako. So never ako nag-let go. Yung sipag ko, simula noong 2015 hanggang ngayon, ganun pa rin ako. Ang gusto ko lang talaga yung pakita sa akin, yung sipag, determination, hindi yung kayamanan. Kasi hindi pa naman ako mayaman eh. Ako, para sa akin ang mayaman, yung kaya ko nang magbigay sa tao nang hindi nasasaktan yung bulsa ko. Galing. No? Alam mo, dalawang leksyon to eh. Unang leksyon is this. You tell me who your friends are and I will tell you who you are. Birds of the same feathers, what flocks together. Kaya nga, kung ang kasama mo, di ba, 4 na lasenggo, ikaw ang panglima. Kung kasama mo 4 na sugarol, ikaw ang panglima. Kung kasama mo 4 na chismosa, ikaw ang panglima. Pero kung nga ang kasama mo 4 na milyonaryo, ikaw ang panglima. Kung kasama mo 4 na masisipag, ikaw ang panglima. Kung kasama mo 4 na nangangarap sa buhay at may ambisyon sa buhay, ikaw ang panglima. Grabe. It's environment that shapes people. Kaya napakahalaga po na piliin po natin kung sino po ang makakasama po natin sa buhay natin ngayon. Kung sino po ang parati mong kasama ngayon, yan ang magdidikta at huhubog ng iyong pagkatao 5 to 10 years away from now. Kaya nga, check yourself right now like Boss Toyo. Pinili niya, dati kasama niya siguro adik, kaya siya naging adik. Pero ngayon, kasama niya mga negosyante. Kaya ngayon siya, nagne-negosyo na siya. Marunong na siya sa buhay. Pero finally, ultimately, may tinanong si Tony sa kanya. Saan ka ba talaga humuhugot ng lakas at ng inspirasyon kung bakit mo nakakamit itong mga tagumpay na ito? At ito ang sagot niya. Ibibigay niya sa'yo lahat. Totoo, naranasan ko na yon. Alam mo, may inihiling ka na bagay, magugulat ka, hindi bibigay sa'yo. Tatanungin mo, bakit hindi binigay sa'yo? Pero after ilang panahon lang, bibinigay siya sa'yo, hindi mo ina-expect na mas malaki pa. So talagang sabihin mo, iba rin talaga yung will ni God, tsaka will as yung pagiging tao mo. Pag sinamahan mo kasi talaga ng will yan, ibibigay sa'yo yan eh. Never din talaga ako susuko. Sa tingin ko, siguro hanggang mamatay ako, hindi ako susuko sa laban ng buhay. Grabe, Boss Toyo. 2 beses mo ko pinapalakpak. Grabe. Una talaga, you acknowledge talaga. He also acknowledged that God. It is God who gives him the ability to produce wealth. It is God na talagang who gave you a second chance in life. Kaya nga, hindi daw siya talaga susuko dahil alam nga niya na may Diyos na buhay na hindi siya iiwanan at pababayaan. Kaya kung ikaw may pinagdadaanan ka rin katulad ni Boss Toyo na tambay ka, wala kang ginagawa sa buhay, adik ka dati or adik ka ngayon, alam mo may pag-asa ka pa magbago. May pag-asa. Kung si Boss Toyo na isang taong ganyan, di ba, na dating napariwara, ngayon umayos, meron pa rin opportunity. Kaya nga, ang tanong ko po sa inyo, handa ka na ba na isuko mo ang buhay mo sa Diyos? Handa ka na ba na magtiwala na pwedeng baguhin ni Lord ang buhay mo? Kung ang sabi mo ay handa ka na, hindi to aksidente na pinapanood mo tong video na ito. At nais lang kita yayain sa isang munting panalangin. Kung gusto mo talagang baguhin ang buhay mo ngayon, hindi ako magbabago sa iyo, hindi itong video magbabago sa iyo, kundi ang Diyos ang magbabago sa iyo. Kaya nga ang hamon ko sa iyo, nais mo bang baguhin ang buhay mo ng Diyos? Pag sinabi mo nais mo, yes, samahan mo ko sa isang munting panalangin. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and Amen. Diyos Ama, hindi po aksidente na pinapanood nila itong video na ito. At alam ko, ikaw ay nangungusap sa pamamagitan ng buhay ni Boss Toyo na isang dating tambay, snatcher, addict. Ngayon po, ay isang matagumpay na tao.
Dahil ikaw lang po ang pwedeng magbago ng tao. Ikaw lang po ang pwedeng magbago ng puso ng isang tao. Isang pusong bato, gagawin mong punong-puno ng pag-ibig at ng may kabuluhan sa buhay. At kung sino man ang nakikinig at nanonood sa video na ito at nawawalan po ng pag-asa dahil nga siya po ay nahusgahan na, siya po ay outcast sa society dahil sa kanyang nakaraang buhay. Alam ko po na pwede nyo silang bigyan ng panibagong panimula. At para sa mga taong nagsasabi ngayon na gusto mong mabigyan ng bagong panimula, sabayan mo lang ako sa panalangin na ito na isuko mo na ang buhay mo sa Diyos. Sabayan mo ako, sabihin mo, Ama po sa langit, inaamin ko po ako isang makasalanan na tao at kailangan ko po ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan na gawa. Alam ko hindi ko kayang bayaran to, pero ngayong araw na ito, nagtitiwala po ako sa inyo, isinusuko ko po ang buhay ko po sa inyo, at alam ko po sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na binayubay sa krus, na pinako sa krus, bibigyan niyo po kami ng pag-asa na kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan, ang aming mga kasalanan, at bibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan at bagong paniwala. Maraming salamat po sa araw na ito. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. If you followed me in this simple prayer, I want to challenge you. Rare itong opportunity na ito. I just felt that I need to share this with you. Kung ikaw ay nag-pray ng prayer na ito, sabi mo, I prayed. Sabi mo sa comment section na ito, I prayed. Alam mo bakit? Kasi gagawa ng himala ang Diyos sa buhay mo ngayon. Kahit ikaw ay snatcher, kahit ikaw ay addict, ex-addict, kahit ikaw ex-convict, maniwala ka. God can use a crooked ruler, ang baluktot na ruler, and draw a straight line. Itutuwid niya po yan kung magtitiwala ka. Sana naman naka-encourage tong video na ito sa iyo. Kung gusto niyo panoorin ang full version ng interview ni Boss Toyo, bisitahin nyo na lang po ang vlog po ni Tony Gonzaga sa kanyang channel. Maraming salamat po. Mag-comment kayo sa comment section kung ano natutunan nyo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.